Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan, sa mga nakikinig po dito sa ating ina-upload sa Facebook. Ngayon gusto ko pong talakayin itong isang magibat na tanong na naisip ko na siyang karaniwan na problema ng mamamayang Pilipino. May mali sa birth certificate. Sino ang dapat managot? Ito po ay marami ang may problema talaga sa birth certificate. Marami din ang nagagalit dahil mali. May mga mali na nakalagay sa birth certificate. Ito ang kadalasan na hinaing ng tao at galit sila. Kadalasan nagagalit sila sa local civil registry office. Mali ang gawa ng local civil registry office. Nirehistro, ginawa nila ang birth certificate na mali. Ngayon, yung may-ari ng dokumento ang nagsasuffer. Pero una po, balikan natin yung paano ba nagkakaroon ng birth certificate ang isang tao. Una, syempre once na isinilang ang bata, nasasaad yan sa batas na may karapatan siya na bigyan ng pangalan, magkaroon siya ng identity sa PD 603 na dapat may pangalan, may sariling identity ang isang tao. Ngayon, kung siya isinilang, so nararapat na marehistro siya sa civil registration law natin. Dapat ang bata once na naisilang, within the reglementary period marehistro siya, or within 30 days ma-register ang birth certificate ng isang tao para may consider siyang timely ang pagkakarehistro. But kung lumampas ng 30 days ang pag-register sa birth certificate ng isang tao, matapos yung vital event o yung kapanganakan niya, may kukonsider siyang delayed registration. At kapag delayed ang registration, may multa po yan at may requirements na kailangan nang i-comply na dapat sundin upang payagan na marehistro ang isang delayed registration na gagawin sa birth ng isang tao. Ngayon, sa problema na dinadaing ng ating mga kababayan, sasagutin natin dito sa talakayang ito kung sino ba talaga ang dapat managot o may mananagot ba dapat sa maling birth certificate ng isang tao. Una, tanungin natin, tingnan natin yung anggulo, yung umpisa. Una, itanong natin sino ba ang nag-prepare ng birth certificate. Kasi yun na nga, minsan ang mga employee ng government, lalo ang local civil registry office, sila ang nagsasalo ng galit ng tao kung bakit mali ang dokumento nila. Nirehistro sa munisipyo tapos mali ang pagkakarehistro at sila ay nahihirapan sa kanilang dokumento, sila ang nagsasuffer. Kaya ang tanong po natin, una, sino ang nag-prepare ng birth certificate? So kadalasan, ang nagpre-prepare po ng birth certificate, walang iba kundi yung nagpaanak. Kasi sila ang nakakaalam noong kapanganakan ng bata. Kinukuha lang nila ang information mula doon sa mga magulang o mula doon sa nakalagay o taong pumirma doon sa informant sa birth certificate. Yun ang tinatanong ng nagpre-prepare ng birth certificate. So sa panahon ngayon, required na ang mga buntis, kung sila ay magsisilang ng kanilang sanggol, ay nararapat isilang ang sanggol ay sa hospital or sa recognized lying in ng ating government, sa rehistrado ng mga paanakan at hospitals. Ngayon, balikan natin yung sino ang nagpre-prepare ng birth certificate. Siyempre, kung ipinanganak yan sa lying in, ang magpre-prepare po niyan yung employee from the lying in. Sila magta-type ng information sa birth certificate. Kung hospital, sila naman po ang magpre-prepare
Kung sa barangay po at inabot yung nanganak sa barangay, hindi na nagkarating ng lying in o hospital, ang katuwang dyan sa pag-register ng bawat local civil registry offices natin sa buong bansa, walang iba kundi ang barangay secretary. So lalapit kayo sa barangay secretary upang magkaroon ng birth certificate ang inyong anak. At sa katunayan, nagsasagawa ng mga pa-trainings sa mga barangay secretaries para makatuwang sila ng local civil registry office sa pagpipirma, paggagawa ng birth certificate. Ngayon, sa palagay po ninyo, sino po ang may kasalanan sa mali na makikita sa inyong mga birth certificate? Si nag-prepare po ba ng birth certificate? O si munisipyo na siyang nagtanggap at nagrehistro ng document? O si PSA na siyang nag-release ng document? So, unang-una po, yung information nanggagaling po yan sa pamilya ng baby na inirerehistro. Sila ang nagbibigay ng information doon sa nagpre-prepare ng birth certificate. Pangalawa, yung information ay itinatanong talaga yan ng nagpre-prepare doon sa nagbigay ng information. Then, kapag natapos yung pag-prepare ng birth certificate, papipirmahan po yan, ang birth certificate na yan doon sa informant portion. Matapos pirmahan nung nag-prepare ng birth certificate ng bata, yung kanyang pirmahan doon sa baba ng birth certificate na prepared by, pipirmahan po yan nung nag-prepare. Then sunod na papipirmahin po dyan yung informant. Yung informant, obligation niya po na i-check. Kadalasan sa informant po, yung magulang, kapatid, lola, lolo, na siyang nagbigay ng information doon sa nag-prepare ng birth certificate. Bago po pirmahan yung birth certificate, may obligation po siya na i-check siya lahat ng entries doon kung tama o mali. Isa-isahin yung birth certificate, may kulang ba? O ito ba tama? Lalaki ba si baby o babae? Tama ba ang pangalan niya? Ito ang binigay na pangalan niya. Tama ba ang spelling? Yung first name, yung middle name, yung last name. Titingnan niya po yun. Yung edad, yung timbang, kung ilan yung timbang, pang ilang baby ba siya, ilan yung bata na isinilang, ilan yung batang nabubuhay pa mula doon sa mga unang ipinanganak ng kanyang ina, at ilan kung may napatay, nakadeclare po yan doon. Then, i-check din yung address ng kapanganakan, saan ba ipinanganak ang baby, yung pangalan ng mother, pangalan ng father, i-check po yun doon, religion, at iba pa. So, napakaraming information na napakahalaga na dapat na-check yun. At obligation po yun nung tao na nagbigay ng information doon sa nag-prepare ng birth certificate. Kaya, kapag nasiguro yon ng informant na okay, ibibigay yon. Dadalhin yun sa local civil registry office upang i-register yung document, yung birth certificate. Kapag dinala sa munisipyo, nakitang kompleto ng munisipyo, na pirmahan ng dapat mga pumirma, i-register po yan sa local civil registry office. Ibubuk po ang birth certificate para ma-recognize na legal na yan. I-register yan, dapat na-register within the reglementary period na 1 month ang birth certificate. At kapag na-check yan ng local civil registrar, mapapinalize po yung birth certificate once na pumirma na yung local civil registrar. May a-assignan niya ng registry number, na-check yung taas, yung geographic location, yung address, at napirmahan niya ng mga kailangang pumirma, at huling pipirma ang local civil registrar, at nasiguro na okay yan, kaya yan pinirmahan ng local civil registrar, then ibubuk po yan, yung birth certificate na yan. Then, kinoconsolidate po nila yan, kompleto na yung buong na-register sa buong buwan, ina-arrange po yan according to the registry number. Then, chronologically arrange yan, sasubmit yan kay PSA. Si PSA po, anong gagawin doon sa birth certificate?
may tinatawag kaming vital event information system na pinapasukan yan. Ini-encode po yan sa provincial office once na nasubmit mula sa local civil registry office. Then, pinuforward naman namin yan sa central office once na natapos na yung encoding. Nag-i-stay po yan ng 1 month to 2 months sa provincial office sa pag-encode. Yung nakikita ninyo pong QR code sa birth certificate, yung encoding na ginawa ng empleyado ng PSA sa provincial office, yun na po yun. Kaya kung may nagkamali man sa encoding, makikita po yun dun sa QR code pag in-scan na may error because nagkamali dun sa vital event information na pag-encode. So yun po yun. Ngayon, gusto kong balikan yung sa birth certificate na kung nagkamali sa pag-prepare ng birth certificate, na-check ng maaga at naalala ng informant na parang may mali doon sa birth certificate, pwede pa po kayong bumalik sa munisipyo basta within 1 month para magka-request kayo na mabago kung anong nakita pa pong mali doon sa document. May 30 days period po na pagkakataon pa ang pamilya para i-check. Maliban na lamang kung kinalimutan na yung document matapos pong ma-rehistro, hindi na siya na-check. Hindi sila nagkuha ng kanilang kopya. Kaya siguruhin po na pagkapanganak ng bata, may kopya kayo ng birth certificate at i-check po ninyo. At mahabol nyo pa po, maipatama yan within 1 month habang nasa munisipyo lang siya. Kasi once submitted na po yan sa ilalim ng batas sa PSA, considered na siya, registered at hindi na siya pwedeng pakialaman kapag nasubmit na siya kay PSA. It is protected by law na hindi na siya, silyado na siya. Kung may mali na nakita sa document, hindi na yan ibibigay ni PSA. Kailangan niya nang magdaan sa procedure kung administrative or legal process ang kailangang pagdaanan ng petition ng document owner o kapamilya ng document, ay kailangan na siyang dumaan doon. So, huli na ang lahat kung nakay PSA na po ang document. Ngayon, ang tanong natin, kung may mali sa birth certificate, sino ang dapat managot? May dapat bang panagutin? Base sa tatalakay na ginawa natin, kayo po ang bahalang humusga kung kanino ba ang pagkukulang o pagkakamali, kung mayroong mali na nakita sa inyong birth certificate na sa panahon ngayon, marami ang nagsasuffer sa dokumento nila dahil may mali at marami po ang nagagalit na may mali. Ngayon, ginagawa kitong pag-record ng discussion para maipaabot namin sa inyo, madagdagan ang ating kaalaman tungkol sa civil registration upang malaman natin kung ano ba talaga, paano itama ang ating mga problema o may dapat ba tayong sisihin sa ating mga nararanasan ngayon sa nakikita nating problema sa dokumento. So kayo po ang humusga. So kung may kadagdagang katanungan, pwede pong magtungo sa aming tanggapan sa PSA Provincial Office ng PSA Camarines Norte, or pwede po kayong magtungo sa local civil registry office na kung saan pinaka malapit sa inyo. Anumang kulang sa kapaliwanagan na ibinigay ko sa inyo ay pwede po ninyong isangguni sa tanggapan ng mga local civil registry offices or dito mismo sa PSA Provincial Office. Salamat po.